Abiso sa mga commuter sa kabila ng petisyon ng ilang grupo, aarangkada na bukas ang 5 hanggang 10 pisong taas pasahe sa mga pasahero ng Light Rail Transit 1 o LRT1. Paliwanag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang nakasaad ang hiling ng Light Rail Manila Corporation sa pinirmahang kontrata ng gobyerno. Kaya dapat lamang itong tuparin. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Simula bukas, ika-2 ng Abril, epektibo na ang inaprobahan ng Department of Transportation na taas pasahe sa LRT Line 1. Mula sa dating minimum fare nitong 15 pesos, tataas na ito sa 20 pesos, habang ang maximum fare naman na 45 pesos ay tataas na sa 55 pesos. Bagamat inalmahan ito ng mga progresibong grupo at idinulog na sa Malacanang, sinabi ng palasyo na talina ang kanilang kamay dito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasama sa kontrata ng isa pribadong operasyon ng LRT1 ang taas pasahe, pero matagal na itong hinaharang ng pamahalaan. Ani ay kailangan na itong sundin at kung hindi ay lalo lamang magkakaroon ng problema ang mga commuter. Samantala, naniniwala naman si Transportation Secretary Vince Dizon na mahalaga ang fare hike sa pagtatapos ng extension project ng LRT1 hanggang sa Bacoor, Cavite. Alam ko medyo mahirap po ngayon ang kagaya ng mga kababayan natin, pero para po ma-extend natin ang LRT1 at tuloy-tuloy na maganda ang serbisyo nito, mukhang kailangan po natin medyo lunukin na po ito kasi baka lalo pa po tayo magka-problema at ma-delay pa po yung ating extension to Cavite. Hindi po natin gagawin ito. Bukod sa LRT1 Cavite Extension Project, target din ngayon ng DOTR katuwang ang Department of Tourism na pagandahin ang mga paliparan at pantalan ng bansa, partikular na ang mga nasa tourist destination. Kabilang narito ang Busuanga at Puerto Princesa City sa Palawan, Basco, Batanes at Katiklan sa Malay, Aklan. Mahalagaan niya ang naturang hakbang hindi lamang sa ikaayos ang lagay ng transport sector ng bansa, kundi para mapalakas din ang sektor ng turismo. Samantala, tututukan din ang kagawaran ng lagay ng mga infrastruktura sa bansa bilang paghahanda sa The Big One o ang malakas na lindol na maaaring idulot kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sabi ni Dizon, nakatakda sila mag-inspeksyon sa NAIA sa susunod na linggo upang tignan kung anong bahagi ng paliparan ng kailangan ng ayusin alinsunod sa bagong building code. Bukod dito, lahat din aniya ng mga lumang infrastruktura tulad ng mga tulay ay isa sa ilalim sa retrofitting para matiyak na hindi agad itong masisira kapag may malakas na lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.